Totoo po ba na ang tao pag namatay na wala na pong alam? Kaya ko po to tinatanong kasi po, kailan lang po namatay po yung tatay ko. Yung isa po pong anak, nakikita at nakakausap niya po ito. Sa tingin niyo po ba, posible po ba yon? At pangalawa ko pong tanong, totoo po ba na may mga taong merong third eye? Marami po kasi ako nagkakaibigang nagsasabing meron po nito. Ayun lang po, salamat po. 9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanina. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Yung palang mga taong matutuwid, namatay dahil sa salita ng Diyos, pagsunod sa Diyos, ang kanilang kaluluwa nandoon nagpapahinga sa ilalim ng altar sa langit. Naghihintay sila ng panahon para mabuhay mag-uli ang mga patay, yung tinatawag na resurrection. Pero pag ang tao naman ay masamang tao, ang kanyang espiritu ay kukulong sa bilangguan. Naghihintay din ng paghuhukom o ng last judgment. Basahin natin ang 3:18 ng unang Pedro. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na yan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Nung mamatay ang Panginoon Kristo, yung katawan niya namatay, nakalibing. Pero yung kanyang espiritu pumunta sa mga espiritong nasa bilangguan. Yung mga espiritu na yun na nakabilanggo, yun ang mga ng unang panahon ng wika ay mga swail nung panahong una hanggang sa panahon ni Noe. So yung mga taong swail, pag namamatay, ang espiritu nila ibinibilanggo. Parang yung mga kriminal na nahuhuli, binibilanggo, no? Tapos maghihintay ng hatol ng husgado. Ganon din yung mga taong masama, yung kanilang espiritu, pag namatay sila, binibilanggo yun. Maghihintay sila ng araw ng paghukom. So buhay sila na yung espiritu nila nakakamalay, kaya pinuntahan nga ni Kristo, nangaral siya sa mga espiritong yaon na nasa bilangguan. Nung mamatay ang laman ni Kristo, pumunta siya doon sa bilangguan nila, nangaral siya doon. Pero pag ang tao matuwid, yung kanyang kaluluwa, espiritu, dadalhin doon sa altar. Magpapahinga sila doon sa altar sa langit. Hihintayin din ang paghukom. Yan ang dalawang nangyayari sa dalawang klase ng tao. Taong matuwid ang kanyang kaluluwa, ang espiritu niya pupunta sa altar ng Diyos sa langit, sa ilalim ng altar. Yun naman ang mga taong masasama, ang kanilang espiritu ay ibibilanggo samantalang naghihintay ng paghukom. Ngayon, namatay ang tatay mo. Sabi mo, yung anak mo may nakikita at nakakausap. Totoo ba yon? Maaaring totoo, pero hindi ang tatay mo ang nakakausap ng anak mo. Kasi may mga espiritu ng demonyo na nandadaya sa tao. Nagpapanggap sila na sila yung pumanaw na lolo mo, lola mo, kakausapin ka para iligaw ka. Kaya bawal ng Diyos yan yung makipag-usap ka sa mga espiritu, kasi baka ang matsyempuan mo, espiritu ng demonyo. Basahin natin ang Deuteronomio 18:10, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsangunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Bawal ng Diyos yang sasangguni ka sa mga espiritu, sasangguni ka sa mga patay. Kasi pagkakausapin mo yung patay, hindi mismo yung patay ang magsasalita. Masamang espiritu ng demonyo ang magsasalita sa'yo para iligaw ka. Magpapanggap siya na siya yung lolo mo, yung lola mo, o siya yung kung sino man yung mahal mo sa buhay. Magpapanggap yun, yung masamang espiritu. Kaya bawal ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya
na maniwala sa mga engkantador, sa mga nagsisipagsangguni sa masamang espiritu, o yung mga mahiko, o yung mga sumasangguni sa mga patay. Ang gumagawa nito, karumal-dumal sa Panginoon Diyos, ang sabi ng Biblia. Kapatid, ingatan mo yung iyong anak at baka ang anak mo ay maging biktima niyang masasamang espiritu na yan. At ang masasabi ko, hindi yung tatay mo ang nakakausap ng anak mo. Kung naniniwala ka sa Biblia, yung tatay mo nagpapahinga siya. Nagpapahinga. Ang kanyang katawan, wala nang malay. Nasa libingan na. Yung kanyang espiritu, kung siya'y matuwid na tao, yung kanyang kaluluwa nandoon sa langit, doon sa ilalim ng altar. Kung siya naman ay hindi mabuting tao, yung kanyang espiritu nakabilanggo. Hindi pwedeng makausap ng anak mo yon. Kaya bawal ng Diyos ang sumangguni sa patay, kasi pagsasamantalahan kayo ng masasamang espiritu, sila ang magpapakunwari na tatay mo o kaya nanay mo, yun ang mangyayari. Kaya bawal ng Diyos yan. Hello po, dagdag kaalaman po. Tungkol po pala dito sa napakinggan ko sa tanong sa Bible Exposition. Kapag ang taong matuwid po palang namatay, yung kanya po palang espiritu, napupunta po pala ito sa altar ng langit sa ilalim. Kapag masama naman po palang namamatay, yung kanya po palang espiritu, ikinukulong. At yung katawan po pala ng isang taong namatay, wala na po pala itong malay. At nagaantay na lang po pala ng judgment ang mga namatay. At tungkol naman po pala dito sa taong may third eye, pwede po pala itong totoo. Na ang nagpapakita po pala dito mga masasamang espiritu ng mga mandaraya. Tungkol naman po pala sa mga mahiko, engkantador, po pala ay karumal-dumal po pala sa Panginoon, yung mga sumasangguni. Bawal po pala ito. Kasi madadaya po pala ng mga masasamang espiritu, yung mga sumasangguni po pala dito. Kaya pala po ipinagbabawal ito ng Diyos. Sa iyo po, ano pong natutuhan ninyo? Pakishare naman po, i-comment nyo po sa baba. Pagsamasamahin po natin ang ating mga mabubuting mga natutuhan, babasahin po natin. Pag nakakapakinig din po kasi ako ng tulad po ng mga ganitong mga Bible exposition, so tumitibay po ang aking pananampalataya at may kagalakan po sa aking puso. Huwag nyo na rin pong kalimutang i-share, i-follow, i-like, subscribe po. Maraming pong salamat sa Diyos.